consensus namin mga senador, sige, bayaan na lang muna natin, at least sufficient na itong mga ibang provision na hinihiling ng FATF para makausad tayo, makaalis tayo sa gray So yung kung manalo category. kayong senador dito sa susunod na dito sa eleksyong ito, kasama yan dun sa mga Sa mga ipupursige namin na ma-file. Na Para maisama talagang yung casino. fully makakomply tayo. Kasi ginagamit talaga eh. Okay. Minsan makakakita ka ng parang bumabaha, yung parang papel lamang na walang halaga, yung pera, pagka nagpapalit kamay doon sa casino. So meron doon siguro talagang ginagamit sa money laundering activities nila para magpapatalo. At pag nanalo, dideklara nila yon na casino winnings. Okay. Bukod sa pagiging senador, kayo rin po ay dating PNP chief, kayo po ay naging lawmaker at law enforcer din. Pero alam naman po natin, sir, na well, in the recent past, nasangkot din po kayo sa paglabag ng batas dahil tumakas po kayo, nagtago po kayo, di ba po? Law enforcer, pero kayo po ay lumabag sa batas. Actually, nun. hindi ako lumabas sa criminal justice system. Opo. Bago ako naging SCARS, nag-decide, tinanong ko yung lawyer ko, pwede bang mawala ako maski lumabas yung warrant of arrest? Anyway, umalis ako noon bago lumabas yung warrant of arrest. No? Ang sabi niya, pwede. Kasi merong merong jurisprudence na nag-aalaw na. Before, kailangan magpasailalim ka ng jurisdiction ng korte bago umusad yung kaso. Ito yung dahilan, pinapa-recuse ko yung judge, dahil siya nag-apply para maging justice ng Court of Appeals. Ang mag-a-appoint doon yung dating Pangulo, si Pangulong Arroyo. At ang mga pipili sa kanya doon sa nomination process, JBC na I think 5 of 7 appointees ni Pangulong Arroyo. Ayaw magpa-inhibit. So talagang inisip ko, yung gusto ko cook na rito kasi ayaw magpa-inhibit, mapopromote, ang magpopromote yung mahabol sa akin. So kaya ako nagtanong sa lawyer ko, pwede ba ako maging SCAR? Sabi niya, pwede. So I decided. But I stayed within the system. Dangan nga lang, wala ako rito. Hindi ako talaga nagpasilalim ng personal kasi talaga, Nobel kasi yun eh. Double murder case. And kung siguro kung ibang sitwasyon na hindi po pwedeng wala rito yung respondent, baka nagdalawang isip ako kasi hindi uusad yung kaso. At sa awa ng Diyos, nanalo naman ako kasi talaga namang hindi totoo yung bintag sa akin. Okay. Kumusta po ang relasyon ninyo with Secretary Laila De Lima? Alam ko na si Secretary De Lima ang talagang nagpurpursue na ipahanap kayo at paaresto kayo nun. Well, may mga pagkakaiba kami ng paniniwala. Ako naman, nirerespeto ko yung kanyang trabaho kasi yun ang kanyang pananaw. At ako naman, may sarili akong paniniwala. Base na rin sa pagtatanong ko sa mga abogado. Okay. Meron tayong hierarchy of courts. Nung lumabas yung Court of Appeals decision na binasura yung sa RTC, sa tingin ko, sa hierarchy of courts, mas mataas yung CA. Pero sabi niya, hindi. Standing pa rin yun. Doon kami nagkakadiferensya. But, ngayon, magkasama kayo sa SLEC? Magkasama kami at magkasundo kami. Magkasundo kayo? Yeah. Sabi ko naman sa kanya, yun ang paniniwala nyo noon. At ako rin naman, yun ang paniniwala ko. Nagkakabanggaan tayo. May mga clashes of opinions. Pero it stays there. Okay. Hindi naman yung dala ng personal na pakipagrelasyon o pakipag-ugnayan. Maiba po tayo, sir. Kaka-celebrate lang natin ng 30 years ng EDSA, tapos naungkat ulit ngayon yung the scars of martial law and the past regime. May mga nagsasabi ngayon na lalo pa tumatakbo for Vice President si Senador Bongbong Marcos. Sa tingin niyo po ba kailangan humingi ang pamilya Marcos ng tawad para doon sa mga nangyari ng martial law? Kayo rin po. Correct me if I'm wrong, ay nakasuhan nga po ba talaga kayo noon for human rights violations ng martial law? Civil case yung pinal sa akin. Civil case. Pero hindi ako kasama doon sa sinasabing nag-commit ng human rights violations noon. Okay. Napagkamalian lang ako. Katunayan, nabasura rin yung kaso na yon. Okay. Kung paghingi ng tawad ng pamilya Marcos, personal yun nasa kanila yon. Kung sa paniniwala nila, kailangan silang humingi ng tawad, well, nasa sa kanila yon, but that's personal. Ayoko pang himasukan kung kailangan ba o hindi sila na humingi ng tawad. Alright. Kung sakaling manalo kayo, alam ko na nakailang terms na kayo sa Senado, ano ang magiging una niyong panukala this time around? Yung budget reform, ito, advocacy ko ito dahil alam mo ba ang share ng local government units sa ating national budget, wala pang 16%. Okay. Laging nandyan sa mga national government agencies at sa tingin ko naman, sa laki ng budget natin, at laging taon-taon may mga sumosobra.
ito yung mga unspent funds na kailangan, but hindi na lang natin ibaba o equitably i-distribute sa mga local government units para maging inclusive yung growth ng ating ekonomiya. You are a crime buster. Alam naman natin na may isa tayong presidential candidate na tumatakbo ngayon, si Mayor Duterte. Sabi niya na crime buster din siya at masusolve daw niya ang krimen within 6 months. Do you agree with this? Well, ako nagsalita na ako na hindi, sa tingin ko hindi doable, ano? Kasi hindi naman po pwedeng pagka-appoint mo, hihila ka ng armalite at pagbababarilin mo. Maski gawin mo yon, kailangan pa rin ng intelligence work to identify the criminals. Okay. And 3 to 6 months, I think, is too short a time para, at saka yung crime hindi mo kayang i-eradicate. Oo. No? Pwede mo ma-minimize. Ang Pero you narinig ko- cannot completely You cannot eradicate it. completely. Ang China, for example, no, ang lakas ng kanilang criminal justice system, mabilis yung kanilang paglilitis at lahat. Ang kanilang murder, yung average monthly crime rate sa murder lang, 1 murder for every 100,000 population. No? Sa Singapore, one of the lowest crime rates. Pero Meron yet, pa rin krimen. well, sa 2016, so far, nakaka-33,000 crimes na silang reported. At sa Pilipinas, pag sinabi mong 3 to 6 months, zero crime rate, hindi ko pwedeng paniwalaan yun. One last question. Kung hindi kayang i-eradicate completely ang krimen, ang corruption ba kayang completely i-eradicate? Hindi rin, pero mami-minimize. Depende na lang sa mga namumuno. Sa akin, ang formula, simple lang, pinag-aralan namin to sa aming leadership training, yung leadership by example, it's second to none. Ano? Hindi po pwedeng yung hindi mo napapractice, ipipreach mo, walang susunod sa iyo. Alright. And with that, maraming salamat po sa inyo, Senador Ping Lacson. Maraming salamat. Thank you, sir. Good to see you. Susunod, sa pagpapatuloy po ng Oplan eleksyon, maging botanteng may alam the senatorial interview sa dating Justice Secretary Laila De Lima. Makakapanayam natin sa pagbabalik ng News to Go. Oplan Eleksyon, the senatorial interviews. Nagtapos bilang high school class valedictorian ng La Consolacion Academy noong 1976 si Laila De Lima. Dean's Medalist naman siya ng De La Salle University kung saan nagtapos siya ng BA History and Political Science. Kumuha siya ng abogasya sa San Beda College noong 1985 kung saan siya ang class salutatorian. Pangwalo naman siya noong 1985 bar exams. Naging profesor siya ng San Beda at nagsilbi sa iba't ibang sangay ng gobyerno kabilang na ang Korte Suprema at House of Representatives. 2008, naging chairperson siya ng Commission on Human Rights. 2010, na itinalaga siyang Secretary ng Department of Justice. Noong nakarang taon, binitawan niya ang pwesto para tumakbo bilang senador sa ilalim ng koalisyon ng Daang Matuwid. Makakapanayam natin ngayon para sa Oplan election na senatorial interview si dating Justice Secretary Laila De Lima ng koalisyon ng Daang Matuwid. Magandang umaga po, Secretary De Lima. Magandang umaga, Howie, at magandang umaga din sa mga nanonood ngayon ng News to Go. Okay, napansin itong political ad nyo, yung tinatawag nilang film noir style, no? Black and white, no? Na may Yes. mood. Yes. Pero doon ay pinagmamalaki ninyo na meron na kayong napakulong na mga big fish at yun ang pwedeng asahan sa inyo kapag kayo'y nahalal. Sino-sino na bang napakulong ninyo at ano ba mga high-profile cases yung na-resolve sa ilalim ng inyong pamumuno ng DOJ? Na ilan-ilan ho yan. Yung ng mga nakakulong ho ngayon, remember yung former president po nakakulong. Dahil yun po yung naging, na-initiate ho natin yun. Remember nung paalis ho siya noon na gusto niyang takasan yung mga kaso. Yung sa electoral sabotage case po. Ay Former na-issue President nga ng- Arroyo. The former president. And then, syempre, yung plunder case ngayon, but that is ombudsman. And then, yung mga senador po na mga sangkot sa PDAF, yung sabuatan sa PDAF with Napoles, na tatlo ho na mga senador ang nakakulong habang linilitis na yung dalawa nga ho ay hindi pinayagan na makapagpiyansa. Although yung isa, unfortunately, ay napayagan ng Supreme Court na sa tingin ko ay medyo questionable yung ruling ng Supreme Court. At ilan-ilan ng mga mambabatas na mga sangkot din. Na so they are, yung iba nag-post ng bail kasi non-bailable naman po yung kanilang
mga offense. So several pa ho, there are other cases, mga human trafficking cases, may mga na-convict ho tayo, marami-rami